Isang tren na yaring Pilipino ang inilunsad kani-kanina lamang. Saksihan ni Pangulong Aquino ang paglulunsad na ito. Si Elena Luna para sa report. Maraming salamat, Sandro. Kasama namin kaninang umaga si Pangulong Aquino para sa demo run ng kauna-unahang tren na gawang Pilipino. Emission-free ito dahil gumagamit ng kuryente. Gawang Pilipino para sa Pilipino. Ito ang Automated Guideway Transit o AGT na tinest run ni Pangulong Aquino sa University of the Philippines Diliman Campus sa Quezon City. Sinubukan ni Pangulong Aquino ang 3 minutong biyahe sa tren na binuo ng Department of Science and Technology sa pakikipagtulungan sa UP. Ang kauna-unahang gawang Pilipinong tren ang katuparan ng sinabi noon ni Pangulong Aquino na bagong train system sa kanyang State of the Nation Address o SONA 2011. July 2011 sinimula ng proyekto at natapos Nobyembre noong isang taon. Available mass transit system are expensive, requiring significant government subsidies for it to be able to offer affordable fare and still remain viable. The challenge therefore is how to develop mass transit system that would cost substantially lower than present available system, both in acquisition and operating and maintenance cost. Ladies and gentlemen, we are pleased to formally introduce you today our AGT system, which is DOST initiative to meet the challenge of developing an affordable mass transit system. Ang tren ay fully automated o hindi na nangangailangan ng driver. Malamig dito dahil fully air-conditioned. 60 katao ang kayang pasahero ng bawat isang coach nito. Sa AGT prototype sa UP, 2 coach ang maandar sa elevated track katulad ng MRT at LRT. Ang lahat na ito sa halagang mas mura kumpara sa gawang dayuhan. It costs only approximately 1/3 to 1/5 of the equivalent mass transit system currently available. Its maintenance cost will be substantially lower, while energy cost. Ayon kay DOST Secretary Mario Montejo, ito ang nakikita nilang solusyon sa traffic hindi lamang sa Maynila kundi pati na rin sa mga lalawigan. This project is consistent with what we have been doing at DOST, which is to continually find better ways of doing things, a smarter way to come up with new and better products, processes, services, and systems to improve the lives of the Filipino people. We have always been leveraging science and technology to come up with innovative solutions to our country's persistent problems. One of our most persistent problems, not only Metro Manila, but increasingly even emerging cities outside the capital, like Cebu, Davao, and Baguio, among others, is the traffic congestion, which impedes citizen mobility, resulting in billions of pesos in lost man-hours, not to mention the pollution created, which have negative impact on our citizen and on the environment. Ayon sa DOST, kasalukuyang binubuo na sa headquarters nila sa Bikutan ang road train. Ito ay mas malaking bersyon ng AGT train na kayang magsakay ng 120 pasahero sa bawat coach nito. Target ng DOST na matapos ang proyekto bago matapos ang taong ito. Sa mga sandaling ito ay nakabalik na rin si Pangulong Aquino dito sa Palasyo ng Malacanang. Alauna ay nagsimula ang meeting niya kasama ang mga taga-Department of Labor and Employment. Kung mapapansin nyo dito sa aking likuran ay meron ng flag ng bansang Brunei. Ito ay bilang paghahanda sa na state visit ni Brunei Sultan Hassanal Bolkiah. Bukas ay inaasahang kakausapin siya ni Pangulong Aquino dito para sa state visit at para na rin sa arrival honors, at inaasahang pag-uusapan nila ang pagpapaigting ng ugnayan ng Brunei at Pilipinas, pati na rin ang chairmanship ng Pilipinas at ng Pilipinas at ng bansang Brunei. At yan ang ating balita mula dito sa Malacanang sa tulong ng RTVM. Ako si Elena Luna para sa Telebisyon ng Bayan.